Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Galit si Madam Lotus kay Giselle dahil hindi nito napagbigyan ang hiling niya na puntahan niya ang anak niya sa ospital. Ano ang pinaplanong gawin ni Madam Lotus? Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangang tagpo sa Abot Kamay na Pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala sa Apex, gustong-gusto ni Zoe na makasama sa medical mission na gagawin sa City Jail. Kaya nag-volunteer siya dahil ito ang pagkakataon na makita niya at makausap niya ang Mami Moira niya. Dahil hinaharang siya ni Giselle na madalaw si Moira. At mariing tinutulang pa din ito ni Giselle na hindi siya pwedeng isama. Kaya walang nagawa si Zoe. Dahil naawa si Annalyn kay Zoe kaya tinulungan niya ito na kumbinsihin ang tita Giselle niya na isama nila si Zoe. Hindi magawang mapagkatiwalaan ni Giselle si Zoe dahil alam niya na nagkukunwari lang si Moira na nagbabago na siya. Ipinag-aalala kasi ni Giselle na baka tulungan ni Zoe si Moira na makatakas. Narinig naman ni Zoe ang sinabi ni Giselle. Kaya sinabi niya na hindi niya kayang gawin ang iniisip niyang patakasin si Moira sa isang lugar na bantay sarado ng mga pulis. Inamin din ni Zoe kay Giselle na kaya niya gustong sumama sa medical mission ay para makita niya ang Mami Moira niya at isa akong doktor na nangakong gagawin ko ang tungkulin ko at handang tumulong sa mga nangangailangan. Tumingin si Giselle kay Annalyn at sinabihan niya na sana tama ang desisyon mo na isama natin siya sa medical mission. Kaya pumayag na si Giselle. Maiyak-iyak si Zoe nang sinabi ni Giselle na kasama na siya at ngumiti naman sa kanya si Annalyn habang paalis na sila ng tita Giselle niya. Samantala sa kulungan ikinagalit ni Madam Lotus dahil pinaasa siya ni Giselle na mapagbibigyan siya na makalabas ng kulungan upang bisitahin ang kanyang anak na si Carla. Kaya sa inis niya ay may pinlano siyang gawin sa araw ng medical mission. Kaya may kinausap siyang tao dahil kailangan nila ng gamit para sa gagawin nilang plano. Samantala sa East Ridge, dahil sa hindi mapakali si Lynette sa gagawing medical mission ni Annalyn sa loob ng City Jail kung saan nakakulong si Moira. Iniisip niya na baka saktan ni Moira si Annalyn kaya kailangan niyang makausap si Giselle para sabihin na sasama na lang siya sa medical mission sa loob ng City Jail dahil ipinag-aalala niya na baka may gawin si Moira kay Annalyn para gantihan ito. Agad niyang tinawagan si Giselle para sabihin na pupunta na siya at sinabihan niya si Chang Susan at Josa na kapag hinanap siya ni Carlos sabihin nilang sumama siya sa medical mission nila Annalyn at nagpaalam na siya sa dalawa. Pagkaalis ni Lynette ay pinuntahan naman nila Chang Susan at Josa si Carlos at naabutan nila si Carlos na kausap nito si Irene para sana sabihin na umalis si Lynette at nagpunta sa City Jail. Nang biglang nagtanong si Irene kung bakit kilala nila si Carlos. Sabi ni Chang Susan na oo dahil siya ang manugang ko at ako ang tiyahin ni Lynette. Nagtanong naman si Chang Susan kay Irene kung bakit, ikaw, kilala mo ba siya? Tumingin si Irene kay Carlos at sabay sabi niya na ex-husband ko siya. Ikinagulat ni Chang Susan at Josa ang sinabi ni Irene kaya nagalit ito kay Carlos. At naalala nila ang sinabi ni Annalyn na mas maganda pa rin ang nanay Lynette niya kay Irene. Lantaran ng sinasabi ni Eileen kung ano si Carlos sa buhay niya. Kaya agad naman nagsumagot si Carlos na huwag kang mag-alala Chang Susan, kilala siya ni Lynette at alam niya ang tungkol sa kanya. At sinabi naman ni Irene na magkaibigan sila ni Lynette. Maya-maya ay nagpaalam na si Carlos para sundan si Lynette sa City Jail, habang naiwan naman ang tatlo na panay ang tingin nila kay Irene. Kinabukasan sa kulungan, dumating na ang mga nurse sa Apex kasama si Annalyn at Zoe at dala-dala na nila ang mga gamot para sa mga preso. Habang papasok si Zoe na itanong niya kay Annalyn kung nasaan ang mami niya. Sabi ni Annalyn na nasa selda pa sila. Hintayin na lang natin silang lumabas. At pumasok na ang dalawa sa loob. Habang si Moira naman ay naghahanda na para labasin sa selda dahil sabik na siyang makita ang anak niyang si Zoe at si Annalyn dahil may sorpresa siya para sa kanila. Bago magsimula ang medical mission, magkatulong na inayos
ni Giselle at Doc Ray ang mga gagamitin nila. Nang biglang tumunog ang telepono ni Giselle at nakita niyang si Lynette ang tumatawag kaya sinagot niya ito. Sabi ni Lynette na gusto niyang sumunod sa City Jail at tumulong sa medical mission. Ikinatuwa naman ni Giselle ang sinabi ni Lynette at sinabihan niya ito na sumunod na lang siya. At agad naman pumunta si Lynette. Gusto lang makasiguro ni Lynette na ligtas si Annalyn sakaling magkaroon ng gulo sa loob ng kulungan at para masamahan niya rin si Annalyn. Tinawag ni Giselle si Warden Reyes para sabihin na pumapayag na siyang palabasin si Moira sa selda pero dapat maging alisto kayo at kailangan bantayan niyo ng maigi si Annalyn at baka may gawin siya sa kanya si Moira. At huwag niyong kakayaan na makatakas si Moira. At sinabi ni Warden na, sige po ma'am, saka umalis ito para sabihin sa mga kasamahan niya, pulis na pwede nang palabasin ang mga bilanggo kasama na si Moira. Ikinagulat naman ni Doc Ray ang sinabi ni Giselle na kung bakit ang bilis naman nagbago ang isip niya. Kanina lang sinabi mo na huwag palabasin si Moira. Ngayon, palalabasin na si Moira. Sabi ni Giselle na darating si Lynette dito dahil nakakasiguro siya na palabas lang ni Moira ang mga sinasabi niyang nagbago na siya. Ngayon ko malalaman kung totoo ang ipinapakita niya. Gusto kong makita kung ano ang magiging reaksyon ni Moira kapag si Lynette na ang nasa harap niya. Samantala, naghanda na sila Annalyn at mga kasamahan niya para sa medical mission para sa mga preso at mahigpit ang bantay ng mga pulis para kay Annalyn. Nang maya-maya ay tinawag na ang mga preso na lumabas sa selda nila at nauna si Moira na lumabas. Nagulat siya na makita niya agad si Annalyn. Nasabi niya ang pangalan ni Annalyn at nang makita niyang nakatayo si Annalyn, biglang tumakbo si Moira papunta kay Annalyn na parang may binubunot siya sa bulsa niya at galit ang mukha. Nakita ni Warden Reyes si Moira na tumatakbo at galit niya itong tinawag na tanyag. Kaya biglang nagulat si Moira at napabalik siya sa may hagdan. Sabi ni Warden na ano yan? Sabi ni Moira na wala po Warden habang nasa likod niya ang kamay niya. Sabi ni Warden na anong gagawin mo kay Dr. Santos ha? Narinig ni Annalyn ang tawagin ni Warden si Moira kaya napalingon siya at nakita niya si Moira. Lumapit si Annalyn sa dalawa pero pinigilan ni Warden si Annalyn na huwag siyang lumapit kay Moira dahil ito ang bilin sa kanya ni Giselle. Pilit na kinukuha ni Warden kung ano ang hawak ni Moira sa kamay niya. Galit na sinabihan ni Warden na ipakita mo yan kundi masasaktan ka. Pero ayaw ni Moira. Ikinagalit ito ni Warden kaya papaluin na sana ito nang biglang sumigaw si Zoe na huwag niyo pong saktan ang mami ko. Kaya agad nilapitan ni Zoe si Moira at niyakap niya ito. Awang-awa si Zoe kay Moira. Umiiyak naman na niyakap ni Moira si Zoe. Maya-maya dumating si Giselle at tinanong kung ano ang nangyari. Sinabi ni Warden ang ginawa ni Moira na gusto niyang lapitan si Dr. Santos. Kaya nagalit si Giselle. Hindi mo pwedeng lapitan si Annalyn, Moira. Sabi ni Moira na hindi ko naman siya sasaktan. May ibibigay lang ako sa kanila ni Zoe. At ipinakita niya ito, isang rosaryo, ang sorpresang sinasabi ni Moira. At maya-maya ay dumating si Lynette at nakita niya si Moira. Biglang nag-iba ang mukha ni Moira, habang ang Lotus Gang ay naghahanda na din sa gagawin nila. Ano ang planong gagawin ng Lotus Gang? Magkakagulo kaya sa loob ng kulungan dahil sa medical mission? Ano ang mangyayari kay Annalyn? Yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.